So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan natin yung mga naging resulta po sa All-Star kabola, and then of course sana naman pong bigating rumor regarding po sa San Miguel Beermen kabola na hinihintay natin ngayon kung gagawa po ba ng trade o hindi. So may hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Dito muna tayo sa mga results. Una, Raymond Almasan. Siya po yung nanalo dito po sa 3-point contest po ng mga big man. Na kung maalala nyo po, ito po yung naging kapalit po ng pagkawala po ng slam dunk. I hope nag-enjoy kayo. Ito po yung naging kapalit ng pagkawala po ng slam dunk. So dapat in-enjoy nyo to kabola. Pero actually, if you look, halos hindi nga puno yung gym during this game. So parang nakakalungkot pa din naisipin, no? Although during the All-Star mismo, ay punong-puno po yung gym. Now, hindi nakakagulat na si Almasan po yung nanalo. Out of all the participants, kabola na big man, siya po yung pinaka talagang meron din namang napakita na shooting. Kabola, pahardo in this game, 15 points yung naitali niya kabola, hindi siya nakabasok sa finals. And then of course, naging katawa-katawa ito kasi sumali talaga yung mga wala pong 3-point shooting. Like James Lapot, 5 points lang po siya kabola. So, I hope PBA learned their lesson, no? Itong mga basalihin lang talaga nila is yung meron din kalidad po or caliber ng skill na kino-contest po. Off-tana naman po yung nanalo doon po sa regular kabola na 3-point shootout kabola. Tinalo niya si Paul Lee to become that next po na PBA 3-point shootout champ kabola. Now, this is not that shocking. Off-tana has been a great shooter. What is shocking actually if you realize na nasa 6'5", 6'6" ito. And he is arguably na one of the top 3 shooters in the league. Kaya naman talagang sobrang swerte po dito ng TNT kabola, di ba? With him at a very young age kabola, marami pa po siyang pwedeng marating kabola, and he will be the anchor of this team already moving forward. And dun sa laban po ng team greats kabola, dito po sa kalabanin po ng mga rookie, sophomore, and junior kabola, Aranya nagpakita po and led his team to a 140-33 victory. Kaya dito mapapaisip ka na lang, bakit wala siya dun sa mismong All-Star game kabola, diba? Binama niya lang itong mga nakaslaro niya dito kabola. Dapat nandun din siya sa All-Star game kasi is also putting up amazing numbers currently. And then some comments po kabola we need to talk about. Ito pong comment po ni Francis V2 kabola. Ang sabi po niya, deserving naman yan, di lang kasi starter yan, saka mababa lang minuto niya, pero proven naman na pag pinasok siya, nagpe-perform yan. Ano ibig sabihin na nagpe-perform yan? At what level? Yan yung tanong At what level siya nagpe-perform? Kabola, diba? So lahat naman naman ang pinapasok mo, nagpe-perform diba? Kabola. Pero there's a reason why ganyan lang po yung level ng minuto na nilalaro nyo sa Ginebra, diba? Kasi basically, if we are being logical with it, he is worse than those players po above him, kabola, na naglalaro, diba? Pero overall, kahit naman yung nasa Meralco siya, hindi naman siya starter Hindi po ba? Pero again po, ang point po natin, technically, he is still deserving po. Kasi ngayon yung rules, kabola. Dapat si Kelly na lang pumalit, para showtime sa dunk. Domingo Bob, deserving sa tong naglahay sa kanya only in the PBA, pwede mag-all-star ang bench warmer. Only in the PBA, look at the other leagues po, kabola. Hindi lang po sa PBA yan nangyayari. Now, ito na nga po yung naging trade rumor na dapat natin pag-usapan. There are 2 names na na-highlight po ni Snow Badwa in one of his most recent po na no-cooking show kabola na nasa trade block, and that is Marshall Lassiter nga po. Nasa kasi Jaren Tong. Nasa trade block ba or more of willing po siyang trade? Willing po ang San Miguel Beermen kabola na i-trade itong dalawang players po na ito. And to me, hindi naman nakakagulat yan. Si Lassiter, of course, medyo maano ka kasi nga he's a legend of the team. Pero overall kasi, diba? Kabola, alam naman natin na capable ng San Miguel in trading their legends, kabola. Nagawa na nila yan in the past, kabola. And may katandaan na nga sila. While Teng naman, he is currently being used as a defensive stopper. Pero of course, marami pa siyang ibubuga. Sobrang lalim lang kasi ng San Miguel po ngayon, kabola. And of course, Teng, meron din niyang ego. Baka i-push niya talaga din yung sarili niya to be traded. Kung baka ba sa palagay mo, sino kaya sa dalawang taong unang matatrade? Comment lang po sa baba.